Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your Rigas Mamasig channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is Archangel Michael messages for the sign of Taurus. So Taurus, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga gilad. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik liglig na gumapaw na biyayang manubalik sa inyo. So let's see guys know what is the messages advice sa ng ating angel spirit for the sign of Taurus. So let's see guys and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga gilap? Tuklasin at bumulabugin natin angel spirit. Please give me information po. Archangel Michael messages for the sign of Taurus. Okay, there's a go forward fearlessly. Kailangan magpatuloy ka na walang kinakatakutan. No? Kailangan na magpatuloy ka ng hindi ka nangangamba. Hindi ka natatakot sa mangyayari. No? Kailangan laban na laban. Ganon. And this is something the favorable outcome. No? Papabor din sa yung sitwasyon. Magiging maganda rin ang kalalabasan ng ginagawa mo, no? Magtiwala ka lang sa ginagawa mo, alisin mo yung takot na namumutangi sa puso mo at sa dibdib mo or sa isip mo. And because this is something an honor and trust your feeling. Na lagi kang makikinig sa gut feeling and of course vibrations and intuitions mo. Dahil hindi kayo liligaw niyan. Additional messages. And because there's something, it's time to leave the unhealthy situation. Ito na yung panahon ng pagkakataon na para makalaya ka na sa hindi maganda sitwasyon. Muling pagbangon at para makawala ka na sa mga kaguluhan sa buhay mo. Kailangan mo na talagang pakawalan yan. And your children are watched over by angels. Some of you, no, kung may anak ka, ginagabayan daw ng ating mga angel spirit yan. No? Pinoproteksyon at pinapangalagaan ng mga anak mo. Let's see paano natin siya i-elaborate. Paano natin siya hihimay-himayin? Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Angels purpose give information po. There's a liquid of sword. Clear the boundaries. Nalinisin mo na rin yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa'yo. Yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Yung mga bagay na alam mong makakasira lang ng mga plano at pangarap mo. Let's see additional messages. And this is something the Three of Wands. Now, there's a waiting for ship, no? Kung may hinihintay ka document papers, maring dumating na siya. Naku ka naman yung mga bagay na hinihintay mo, darating na to. And this is a Six of Swords with the transition. Unti-unti ka na rin daw makakali sa hindi maganda sitwasyon. Na makakalaya ka na, makakawala ka na. And of course guys, there's something the Four of Wands. Celebration. No? Makakaramdam ka na ng mga celebration. There's something homecoming, family gathering. No? Maring may uuwi. No? May uuwi galing sa ibang bansa. Maring magkikita na kayo ng person mo. There's a twin flame and soulmate connection. And there's a wheel of fortune. No? There's something good luck. And there's a destiny is yours. No? Mayroon ditong nasa palad mo talaga na mangyari to lahat ng to. No? Nasa kapalaran mo yan. Let's see what is additional messages. There's a Five of Wands. No, marami kang kakompetensya, kalaban, or either may maraming tao sa paligid mo na nagbibigay komplikasyon sa iyo. It's time na para pakawalan at lumayo ka na dyan. No? Umalis ka na dyan. No? Magbibigay sila ng problema lalo sa iyo. There's a Queen of Swords, represent one. There's just something a higher for lesson learned. Matuto ka na. No, matuto ka na proteksyonan yung grounds mo. No? Kailangan mo na pakawalan yung sarili mo dyan sa mga taong alam mong hindi naman nakikita ang halaga mo. There's a Three of Wands.
Reversing with the Seven of Swords, sneakiness. No, there's a sneakiness cheating lying on you. No, marami talaga dyan kumukuha ng information sa'yo. Or either there's a secret and hidden agenda. No, it's either kliyente, customer, maaaring nakasubaybay sa'yo, or maaaring tinitignan ka, no, maaaring mayroong offer sa'yo, ganon. Maaaring nag-aalab-alam to, no? Maaaring may bibili pala siya sa'yo, or order, no, magpapa-appointment. And there's the King of Cups. There's a devoted supportive person. No, may taong sumusuport at gumagabay sa'yo dito. No, talaga makakaalis ka dyan. Tutulungan ka niya makaalis ka dyan sa situation na yan. What is the Four of Wands? Reference with a full card. A leap of faith. No, dahil sa pananampalataya at tiwala mo, makakaranas ka na ng mga selebrasyon. No? Makakaranas ka na ng mga bago eksena, brand new beginning. No? What is the Wheel of Fortune? Reference with a Page of Pentacles. No? Investment. No? Ibig sabihin dito, magkakaroon ka na ng mga bagay na mamamanifest mo. No? Anong gusto mong gawin, mabili, plano, magagawa mo siya. It's either bibili ka ng bahay, sasakyan, or maaaring magtayo ka ng negosyo, no? Magsimula ka na panibagong negosyo, dagdagan mo yung negosyo mo. No? Lalawak na siya. What is the Five of Wands? Represent with the Six of Pentacles. No? Kung sino yung mga taong tinulungan pa mo, siya pa talaga yung naghihila sa iyo pababa. No? It's a very crab mentality dito, guys. No? Maging balance ka na this time. No? What is the Queen of Swords? Because the Hierophant. Represent with a judgment. This is a wake-up call for you. Parang ginigising ka sa katotohanan, you need to pay attention. Matuto ka na, no, sa mga pinagdaanan mo. Linisin mo yung mga bagay na alam mo makakasira sa iyo. There's a Three of Wands because the Seven of Swords. Represent, guys, with Eight of Swords. No? Mag-ingat ka, there's a lot of toxic and negativities around you. No? Meron dyan kumukuha ng informasyon, hindi para tanongin ka, gato, ganyan. Yung pala, no? Para siraan ka, no? Para kung makakuha ng informasyon sa'yo. And there's a star card for recovery and healing. No? May tutulong sa'yo dito para makarecover ka na, para makaalis ka na dyan sa situation na yan. What is the Four of Wands? Because the Full card. There is a Five of Swords universe. Something a fair fight. Magiging patas na ang laban dito, ha? Magiging maganda na at balanse ng ang mangyayari sa'yo dito. May nakikita kang bagong bahay. No? May bagong bahay dito. At bagong sasakyan din. Maaaring makakabili ka. No? What is the Wheel of Fortune? Because the Page of Pentacles. There's a Three of Cups. Ultimate happiness. No? Mamamanifest mo talaga to yung lahat ng kaligayahan na gusto mo mangyari. No, may swerteng dadapo. May swerteng darating sa buhay mo. And there's a striker with confident. Lakasan mo ng loob mo, ha? Kumbaga, wag kang mapanghinaan ng loob. Marami dyan, tatraydorin ka, lulukohin ka, at sisiraan ka. No, para mawala ka sa concentration. No, para bumaba yung self-esteem mo. No, yung confident mo. Wag mo silang papansinin. No, hayaan mo sila. Magpatuloy ka nang hindi ka nangangamba, no, na hindi ka natatakot. So let's see. What is additional messages for the outcome? For the outcome, guys, there's a tower moment for major changes. Malaking pagbabago talaga na magaganap sa buhay mo. No? Malaking pagbabago. And there's a Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No? Iwasan mo mag-isip. Nag-overthink ka dito. And there's a Page of Cups. Marami talaga tumatakbo sa isip mo. Ang kahinaan mo dito, yung isip mo. No? Mag-cleansing ka. No? There's a Knight of Pentacles with a security. Pangalagaan, protection mo yung sarili mo. Mabilis ka maapektuhan kapag marami nasasabi ang ibang tao sa'yo. And there's a Two of Wands. No? Pili mo yung mga tao pagkakatiwalaan mo. No? Huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi. No? There's a Three of Swords. Maraming naiinggit sa'yo. No? Maraming mga taong kumakalaban sa'yo dito. No? Kaya kailangan proteksyonan mo at pangalagaan mo yung sarili mo dito.
So let's see. What is additional messages for finances and career, for love life at kalusugan? Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Let's see, no? Ano kaya kaganapan sa buhay mo pagdating sa finances and career? There's something the Nine of Wands. No, magtiyaga ka lang sa ginagawa mo. Magpatuloy ka lang, no? Gawin mo yung mga bagay na naman makakatulong sa pagdating sa finances. And there's a King of Wands. No, tignan mo lagi magiging posibilidad. No, isipin mo yung mga bagay na makakatulong for you. And of course, this is something the Four of Cups, just reevaluate or analyze. Basta tignan mo lagi yung bawat action and decisions mo. Huwag kang ura-urada, huwag kang magmadali, no? Utay-utay lang, hinay-hinay lang. There's a Four of Swords, something rest. No, ipahinga mo yung utak mo, yung isip mo, ipahinga mo, no? Masyado, nag-over fatigue ka dito, ha? Nadidrain ka kasi masyado kang, maraming iniisip. There's a the Sun card with a pure positive outcome. Magiging magandang kalalabasan mo dito. No, magiging positibo ang iyong eksena pagdating sa finances. No, maraming parating na mensahe, maraming parating na magagandang opportunities. Kailangan mo lang pag-isipang mabuti. No, bago ka mag-take ng decision or actions, kailangan kalmado ang iyong pakiramdam. There's an Ace of Sword with a breakthrough. Magtatagumpay ka. No, dadaling ka nito na mas maliwanag at mas maayos na sitwasyon, lalo-lalo sa pagkakaperahan. No, let's see what is additional messages pagdating naman tayo sa love life. There's an Eight of Wands. No, darating na, makakatanggap ka ng phone call, messages, an email. No, and of course, phone calls, magkakausap kayo. No, masang mo yung magta-travel pa nga. And of course, there's something that's Nine of Pentacles with a blossoming. Lalago ang iyong pagsasama, ang iyong pag-iibigan. No? And this is something that Queen of Pentacles. So, ngayon magiging practical ka. Mag-iisip ka ng bagay na kung paano lalago ang inyong relasyon. And of course, this is something that Eight of Pentacles. Magko-concentrate ka at magpo-focus ka na kung paano mag-grow yung pagsasama nyo, ang iyong relationship, ang iyong buhay. At kumaga nagbi-build na kayo na magsama, na magbumuo ng pamilya at magiging masaya ka dito. No? See, there's a lovers. Talagang, some of you, talagang nagkakaroon kayo build for framework na magkaroon ng, kumaga, high level commitment. No? Maring ikasal kayo, magkaroon kayo ng mga anak, gano'n. So, let's see what is additional messages pagdating sa kalusugan. And there's a Queen of Wands. By confident, alisin mo yung pangamba mo dito, takot ha. And this is something, the Eight of Cups. Kailangan mo mag-move on. No, kailangan mo pakawalan yung mga bagay hindi mo kontrolado. No, there's something, the Five of Pentacles. Some of you, nakakaranas ka ng mga negative thoughts, no? Na of course, yung mga parang pag panlalait, ganon. No, nakakaranas ka ng mga panlalait dito. No, yung mga dinidegrade ka nila. No, maging mature ka, wag ka magpapa-apekto. Some of you guys, no, nakakaranas ka ng mga financial crisis, but definitely, aayos din to at aayon din sa iyong kapalaran. No? There's a lot of opportunity coming in na maaari magulo ang utak mo sa ngayon. Marami kang plano, marami kang gustong gawin. There's another ones, no? Unti-unti lang, utay-utay lang, huwag ka magmadali. No? Maging kalmado ka. No? Lahat ng mga bagay na to, mangyayari to sa'yo, kailangan mo alagayin yung sarili mo. Mahalin yung sarili mo. So let's see. What is additional messages with the magical fire messages? Advices that of course sa pick a card yes or no. Sa pick a card yes or no guys, no? Mag-iisip ka na questions. And of course, isa sa magiging sagot nito ay manggagaling sa 1, 2, or 3. No? Pipili ka ng isa lang sa magiging sagot, no? Kung yes or no ba, no? Then of course, comment down below kung anong number yung napili mo. And of course, tignan mo kung accurate ba sa mga gusto mong malaman at gusto mong makuha yung information na yon. No, guys? Then of course, comment down below ha, para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. So, let's see guys. Let's watch this. With a magical fire messages surface in what? With a magical fire messages. Okay, this is something guys with a birthday. Ngayong birthday season mo, no? Masasagot na lahat ng katanungan mo. So once again guys, happy birthday to the all of Taurus dyan, no? Out there. And of course, goodbye to the old, hello to the new.
Kailangan mo nang pakawalan yung nakaraan, kailangan mo na makapagsimula ng panibagong eksena. And this is something assertiveness. Alam mo dapat sa sarili mong grounds mo. Hindi ka dapat papa-apekto sa mga sasabihin ng iba. No, alam mo dapat sa sarili mo yung kung ano yung pinaniniwalaan mo, ano ba talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo. With a yin and yang oracle card. Regret, no? May mga panghinayang, pagsisisi, ganun talaga. There's a fulfillment with a wish. No, may mga matutupad din ng mga kahilingan mo. And this is something chemistry. No, especially pagdating sa love life. No, magkakaroon ka rin ng pag-ibig. Or maaari may pag-ibig ka na magkaroon kayo ng high level commitment or maging maganda na ang takbo ng iyong relasyon at ang inyong pagsasama ng iyong asawa. What is the synchronicities represent what? Represent with a father. Some of you guys know you are also a father or there's something a father figure na maaaring ginagabayan ka. There's a father ancestor guys. And there's a spring with a blossoming na lalagot, lalakas na to. And this is something sorrow. No, ibig sabihin dito, iwasan mo yung drama. No, yung toxic. And this is something guys with a princess. Na meron dito guys na magiging prinsesa or maaaring kumbaga meron kang tinuturing prinsesa, ganun. So let's see what is the romance saying for a Mystic Love Oracle deck. Represent guys with healing, releasing. No? Ibig sabihin dito papakawalan na, magkakaroon ka na ng kagalingan, no? Papakawalan mo na yung mga ngit-ngit, galit, puot. And this is something guys with a not committal, no? Parang dito maging independent ka sa lahat na nangyayari. And this is something whole inner growth, no? Starting 30, maaaring magbabago na ang mindset mo, no? Na may mga bagay o pangarap ka na gusto mo pa rin. And there's a heartbreak. No, some of you guys, no, meron dito parang nabigo, no? Nagkaroon ng heartbroken, nasaktan, niloko. What is an angel's number represent what? Angel's number represent with a 444 for protections. Now get ready for the good things you've been hoping for. You were born for a higher calling. Put your energy into going towards your ambitions. And the universe will align itself to provide you with the right people, circumstances, and resources to make this happen. No? Ibig sabihin, proteksyonan mo, pangalagaan mo yung sarili mo kung gusto mo mabago ang ikot ng buhay at kapalaran mo. Tinatawagan ka dito na it's time, no, para gisingin ka sa katotohanan na kailangan mo ng kumilos. No, kailangan mo na magdesisyon. Kailangan mo nang baguhin. Ano man yung nakagistan, ano man yung mga bagay na gusto mong gawin, pangarap at kahilingan, maaaring matutupad na. What is the money matter represent what? Okay? Represent with an ending. No? Matatapos na. It's time to say goodbye. The cycle is over. It's time for you to make change revert. No? Panahon na pagkakataon para makapagsimula ka ng muli at tapusin na yung mga bagay na naging sigalot, naging problema, at naging kumbaga malaking bangungot sa buhay mo. No? Ito na yung panahon pagkakataon, no? Para palayain sarili mo sa nakaraan at baguhin ang landasin mo at kumbaga mag-isip ka ng mga bagong plano at proyekto na magpapaunlad sa sarili mo. Let's see what is shadow work represent what? The shadow work represent what? Authentic self. Uniqueness and individuality. Be yourself and everyone else is already taken. No, maging totoo ka sa sarili mo. No, maging tapat ka sa sarili mo. Huwag mong isipin yung mga sasabihin ng iba, no? Kumaga deadma ka. Kumaga kailangan na wala kang ibang gagawin kundi gawin mo yung mga bagay na makakatulong para sa sarili mo. No, yung hindi mo kailangan pikiin yung sarili mo. Hindi mo kailangan na i-please yung isang tao para tanggapin ka. No, so let's see what is the what lies beneath with the kid in future. Just please give me information pa. There's a game over. Ending and a game over. It's time na. No? No? Parang this is a waiting. Is over. Parang tinatapos na talaga lahat. No? Ito na yung panahon pagkakataon para makapagsimula ka na muli. Tapusin mo na yung mga bagay na nagsisilbing balakid sa buhay mo.
Natandaan mo, protection at pangalagaan mo sa sarili mo. Goodbye to the old, hello to the new. Pakawalan mo na yung minsan nang naging, kumbaga bangungot ng nakaraan mo. Pakawalan mo na yon. So let's see what is a part of the light, represent what? What is the part of the light, represent what? Okay, there's an energetic action. Ito muna tayo sa energetic action, ha? I focus on my heart and take meaningful action into present moment. For things I cannot change, I release them, placing my trust in God's plan, in surrendering, I find peace and empowerment. See, mag-focus ka daw, ano yung nilalaman ng puso mo, ano ba talagang gusto mong gawin sa buhay mo, no? Yung mga bagay na alam mong sa sarili mo na ikaw yun, no? Na hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo para tanggapin kanila. Diba? Maging ikaw yan. No? And this is something number 2 with a compassion. No? I open my heart to others, extending kindness and understanding without judgment. Through compassion, I create bridge of connections, healing not only myself but also the world around me. I offer my empathy freely, knowing that in the serving of other, I grow strong in love. Ngayon, no, mukhang palawakin mo raw ang sarili mo, no? Mula sa mga bagay o tao sa sitwasyon mo. Hindi man sila naging mabuti sa'yo, maging mabuti ka pa rin sa lahat ng nangyayari. No? Kumbaga, hindi man nila binalik yung kung ano man yung kabutihan ginawa mo, hayaan mo na lang ang ating Panginoon ang gumawa ng action, no, against sa kanila. No? At ngayon, isipin mo na lang, protection mo na yung sarili mo sa lahat ng eksena na to. So, let's see guys, what is the clarifying for a love situation? Represent with the temporal bonds. It's a real of flighty bonds through connection waver but endure. Diba? Ibig sabihin dito talaga guys, no? Mukhang pinapalakas, no? Ang inyong pagsasama, ang inyong connection, no? Talaga sinasabi nito na kailangan nyo maging matibay, no? At maging malakas, ano man yung mga bagay na pinagdadaanan. No? At maaaring lalo kayong pinatibay, no, ang inyong relasyon. What is the clarifying for a life situation? And enjoy the journey. Embrace each moment fully, staying open to new experiences and lessons along the way. No? Kumbaga, kailangan matuto ka na enjoyin mo yung bawat eksena. No? Yung moment na to. No? Huwag mong palagpasin, no? Yung pagkakataon para maranasan mo lahat ng mga bagay na dati mo maranasan. At tanggapin mo yung mga bagong opportunities at the same time yung possibilities. So let's see guys, what is a pick a card, yes or no? Walang tayong parigoy-ligoy pa guys, let's watch this. With a pick a card, yes or no, ito na yun guys. No? There's just something a pick a card, yes or no. So mag-isip ka na guys ng question mo. Dahil ko sa umpisa na natin, no? Kung bago ka sa reading ko, ibig sabihin guys, mag-comment ka muna at the same time. Now, and of course, mag-subscribe ka. Nang sa ganun, sa susunod na video ay updated ka na. Ganon. So, let's see guys, no? Unahin ko muna yung mga nakapili ng number 1. There's a no. Like oil and water separates, drip apart, no? Tulad ng langis at tubig, hindi pwede pagsamahin. So, ibig sabihin dito, kailangan nyo talagang kumawala, no, sa mga tao na alam mong hindi makakabuti sa iyo. Sa mga tao na hinangad yung hindi magandang mangyayari sa iyo. No, parang inilalayo ka ng ating Panginoon sa mga bagay na hindi makakabuti sa iyo with a positive and negative. No, ibig sabihin dito, kailangan mo talagang lumayo at magpakalayo-layo sa mga bagay o tao na alam mong hindi makakabuti sa iyo. Umiwas ka. Number 2. There's a yes. Reap for their picking, perfect timing, get ready. So, ito na yung panahon pagkakataon para anihin mo na. No, ano man yung mga bagay na pinagpaguran mo, no, yung pinag-sakripisyon mo, this is the moment, no, para anihin mo na at tikman, no, kung ano man yung sinakripisyo at naranasan mo. No, ito na yung, kumbaga, hard work is paying off. So, yes, no, ibig sabihin ito na yung panahon ng pagkakataon para umani ka na ng mga biyaya. At tama ang gusto mong gawin sa buhay mo, tama yung decision mo. What is the number 3? There is a yes again.
Walk before you run, fresh outlook, baby step. No? Hinay-hinay lang. No? Gusto mong marating yan, gusto mong makuha yan, pero utay-utay lang. No? Kailangan mo munang maglakad, pagdaanan, hakbangan, no? Yung bawat kailangan mong maranasan, no? Step by step, no? Hanggang sa tuluyan ng magamayan mo, no? Yung tamang daan o tamang pagkakataon para makamit mo or mapuntahan mo or mapagdesisyonan mo yung dapat mong gawin, no? Kailangan pag-iisipan mabuti, no? Yung bawat desisyon mo. So guys, this is Archangel Michael messages for the sign of Taurus. So Taurus, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. And don't forget to like and subscribe my channel. And higit notification bell for more videos. Update request, maraming salamat po sa mga walang sawa pag-support sa aking channel. Lalo na ang hindi nag-skip ng ads away, pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalisiksik, liglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush.